Kumusta mga kakwarta? Welcome sa Kwarta Diaries, yung inyong personal na gabay sa pera, ipon at investing dito sa Pilipinas. Ako ang inyong host at ngayon magtingin ko sa inyo ng isang bagay na medyo masakit sagutin. Kumikita ka na, nagtatrabaho ka na. Pero bakit kahit ilang taon na, wala ka pa ring naipon? Kung naramdaman mo yan, nandito ka sa tamang lugar. Dahil ngayon, tatawagin natin ang totoong dahilan kung bakit walang ipon ang karamihan sa ating mga Pilipino. At bibigyan kita ng mga solusyon na pwede mong gawin simula ngayon. Handa ka na ba? Simulan na natin. Narito ang katotohanan na hindi gustong marinig ng karamihan. Ang problema ay hindi laging maliit na sweldo. Maraming tao ang may magandang trabaho pero wala pa ring ipon. Bakit? Dahil ang ugat ng problema ay hindi ang kita, kundi ang ugali at sistema. Isipin mo ito kung palagi kang naghihintay na kapag mataas na ang sweldo, magsisimula na akong mag-ipon, hindi ka magsisimula. Hindi ngayon, hindi bukas. Ay yung pattern na ito ay may pangalan sa financial world. Tinatawag itong lifestyle creep o lifestyle inflation. Habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang gastos at palagi kang naiwan sa zero. Kaya naman, narito ang 5 tunay na dahilan kung bakit walang ipon ang karamihan sa ating mga Pilipino. Dahil numero 1, gastos muna, ipon kung may natira. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Kapag dumating ang sweldo, binabayaran muna ang lahat. Bills, utang, gastos sa bahay, pamilya. Tapos kung may natira, saka pa lang nag-iisip ng ipon. Ang problema, laging walang natira. Ang tamang sistema, ipon muna ng 10 hanggang 20%. Tapos gastusin ang natira. Ito ang tinatawag na pay yourself first system. Dahil numero 2, walang budget plan. Maraming Pilipino ang gumagastos ng walang tracking. Hindi alam kung saan napupunta ang pera. Sa dulo ng buwan, nagtataka kung bakit ubos na. Ang solusyon kahit simpleng budget lang. Pwede sa papel, sa Notes app ng cellphone o sa Google Sheets. Ang importante, alam mo kung saan pumupunta ang bawat piso. Dahil numero 3, lifestyle inflation. Napromotan ka, bumili ng bagong cellphone. Tumaas ang sweldo, lumipat sa mas mahal na apartment. Ito ang lifestyle inflation at ito ang tahimik na kumakain ng ipon mo. Ang tamang mindset, kapag tumaas ang kita, huwag palakihin agad ang lifestyle. Palakihin muna ang savings rate mo. Dahil numero 4, walang emergency fund. Ito ang napakahalaga pero napakalimot ng karamihan. Kapag walang emergency fund, kahit maliit na problema ay nagiging malaking financial crisis. Nasira ang kotse, utang, nagkasakit ang pamilya, utang, nawala ng trabaho, utang. Ang emergency fund ang nagpoprotekta sa inyo mula sa cycle ng utang. Dahil numero 5, pagiging ATM ng pamilya at kaibigan, ito ang pinaka-Filipino na problema. Dahil mapagmahal tayo, mahirap tayong tumanggi. Pag may humingi, nagbibigay tayo. Kahit wala tayong ipon para sa sarili natin, hindi ito kasamaan. Mabuti kang tao, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mong financial health bago mo matulungan ng matagal ang iba. Ngayon, pag-usapan natin ang psychology ng bakit ganito tayo. Una, ang bahala na mentality. Ito ay isang cultural mindset na nagtuturo sa atin na hayaan na lang, mapapayaman din naman tayo. Pero sa financial planning, walang bahala na. Kailangan ng intensyon, plano at aksyon. Pangalawa, instant gratification culture. Sa panahon ng social media, nakikita natin ang mga kaibigan na nagbabakasyon, nagmamall, kumakain sa magagandang restaurant at gusto nating gawin din kahit hindi pa afford. FOMO, fear of missing out. Ito ang isa sa pinakamalalaking kaaway ng personal finance. Pangatlo, financial trauma. Marami sa atin ang lumaki sa pamilyang palaging kulang ang pera. Kaya kapag may pera na, gusto nating gumastos agad. Dahil sanay tayo na mawawala rin naman ito. Ito ay deep-rooted, pero pwedeng baguhin sa tamang edukasyon. Okay, ang sapat na ang problema.
pag-usapan natin ang solusyon. Solusyon numero 1, pay yourself first. Sa araw ng sweldo, bago pa man bayaran ng kahit anong bill, ilipat agad ang 10 hanggang 20% sa savings account. I-automate ito kung pwede. Para hindi mo na kailangang mag-isip, automatiko na itong nangyayari. Solusyon numero 2, gumawa ng simple budget. Gamitin ang 50-30-20 rule, 50% sa needs, bahay, pagkain, transpo, 30% sa wants, entertainment, labas, 20% sa savings at investments. Simple lang, pero epektibo. Solusyon numero 3, mag-open ng separate savings account. Huwag isama ang ipon sa regular na ATM account. Ang nakikita, nagagastos. Mag-open ng high-yield digital savings account tulad ng Maya, CIMB o CBank. Para doon, hindi basta-basta maabot ang pera. Solution numero 4, mag-build ng emergency fund muna. Bago mag-invest, emergency fund muna. Target, trick buwan na living expenses ng inyong pamilya. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang monthly expenses ninyo, kailangan ng 60,000 pesos na emergency fund. Doon muna tayo. Bago stocks, bago MP2, bago mutual funds. Solusyon numero 5, matuto sabihing hindi. Hindi ibig sabihin na maging madamot. Ibig sabihin mag-set ng financial boundaries. Pwedeng tumulong pero may limitasyon. Kailangan munang masecure ang sarili bago tulungan ng iba. Pero mga kakwarta, wikaprakan ang pinakamagandang oras para magsimulang mag-ipon ay 10 taon na nakaraang. Ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon. Hindi importante kung gaano kaliit ang simula. Ang importante, nagsimula ka. Sa susunod na video, ituturo ko sa inyo ang 50-30-20 rule ng mas detalyado kasama ang mga halimbawa para sa iba't ibang antas ng kita sa Pilipinas. Tufama kiso gustuhan tuparikosan ninyo ang video na ito, i-like, i-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya na kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Ito ay Kwarta Diaries at sama-sama nating palakihin ang ating kwarta. Hanggang sa susunod, ikay na ingat.